Gipit ka sa pera? So ang option na naisip mo, parentahan ng maid's quarter ng compound nyo. Ganon. I mean, that's smart. Pero di ba't may 6 na anak ka, Daniela? Inviting strangers in your property? Katangahan yun. Talak ng kaibigan ni Daniela na si Vivian. Kasalukuyan sila nag-uusap via video call. Kinakamusta niya ang kababata dahil sa ibang bansa na ito nakatira, kasama ang napangasawang Amerikano. Grabe naman sa katangahan, Sis Mars. Siyempre magba-background check din ako, no? Kikilalanin ko maigi yung tao para hindi mapahamak ang mga chikiting ko, no? Tinapos ni Daniela ang pagkuskus sa kuko gamit ang nail file at nagpunas ng kamay. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nakausap ko na rin naman silang 6. Ayos lang sa kanila. Tsaka, hindi rin naman ako hihiwalay sa mga bata, ate. Araw-araw ako nasa bahay. Mag-aalaga sa kanila. Magbebenta ng pagkain online. Magla-live selling. Gusto ko lang talaga na may extra income. Nagkataon na bakante yung maliit na bahay. Oo na, tama na yung pagpapaliwanag. Hindi naman kita inookray. Sinisigurado ko lang kung pinag-isipan mo bang maigi ang desisyon mo. Kahit malayo na ako sa inyo, legit pa rin ang pag-aalala ko, okay? Kung gipit, sa akin ka kumapit, wag sa iba. Salamat ha. Teka, babalikan kita. May naamoy akong pintura eh. Pintura? Oo, tatawagan kita ulit ha. Tumayo si Daniela at agad nagmadali palabas ng bahay. Tumungo siya sa kabila. Sa kabinilang ang mga lata ng pintura doon. Okay, kulang ng isa. Nagpupuyos na sabi niya bago buong lakas na sumigaw. Ariana! Bianca! Celine! Daphne! Elise! Freya! Manda kayo sa akin ah. Ibalik niyo ang latang yun din. Mama, di pa kami tapos eh. Talaga lang ah. Kung ganun, ako ang tatapos sa inyo. Sinasaid niyo yung pasensya ko. Sa lahat ng pwedeng paglaruan yung pintura pa? Para sa kabilang bahay yan eh. Madami pa naman doon, Mama. Sigunda ni Freya kay Celine. Talagang marunong na sumagot? Inis na sabi niya sa sarili. Napakabilis ng panahon. Kung dati, ngumangawa ang sextuplets niyang anak, kapag hindi siya nakikita, ngayong 7 taong gulang na ang mga ito, tinataguan na siya. Magaling. Bibilang ako ng 10 kapag ako nakapasok dyan at di pa nailigpit ang kalat, hindi ko lulutuin ang paborito niyong ulam. Pananakot niya sa mga bata. 1, 2. Okay na mama, nililinis na nga eh, nagmamadali ka po. Balik ni Ariana. Namewang na lamang si Daniela. Gusto niyang painumin ng ampalaya juice ang batang sumagot sa kanya. Noong nasa 19 anyos siya, naging first love niya ang kababatang si Calix. Napakagwapo nito at charming. Magkalapit lang ang bahay nila, kaya inakala niyang hinding-hindi siya nito pagtataguan. Nag-ilusyon pa siya na nakatadhana silang umibig sa isa't isa at bubuo ng pamilya. Dito rin sa mamanahin niyang compound. Hindi niya inakala na tatakbuhan siya nito oras na malamang buntis siya. Mama, halika! Inila siya ni Freya at Elise. Magkakahawig ang mga bata. Para silang photocopy version ni Daniela dahil halatang halata kung kanino sila nagmana kung pagbabasehan ng itsura. Pero pagdating sa tangkad at kutis, si Calix ang pinagmanahan ng mga ito. Tada! Tili ni Ariana, Bianca at Celine. Habang si Daphne nakapwesto sa gitna. Suot ang inirolyong puting kumot na pininturahan ng green ng mga bata. Bahagya siyang nahilo. Hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Sa kumot na nasayang, sa pinturang inaksaya, o sa paligo kay Daphne bago pa man tumigas ng kulay sa katawan nito. Gusto niyang pagkukurutin ng mga anak. Okay, sige ganito ah. May 2 magsasauli ng lata sa kabilang bahay. Tapos, isang sasama kay Daphne papuntang banyo para maligo at 2 may iwan sa akin dito para linisan ang kalat sa sahig. Bilis! Utos niya. Agad na nagsikilo sa mga bata. Napansin sa wakas ng mga ito na hindi siya natuwa sa naturang designs na kanilang nilikha.
Diyos ko, ang aga-aga pa. Mapapanot ako sa konsumisyon. Mama, nasa drawer lang naman po lagi yung kumot. Meaning, di pa natin ginagamit, di ba? Tsaka di na natin gagamitin yun. Kaya ayos lang po kung kukulayan namin. Pagrarason pa ni Elise. Kaya nga nakatago, kasi may espesyal na paggagamitan. Nakita mo bang tinapon ko ang iba nating plato ha? Yung mamahalin. Hindi ba't nasa lalagyan lang? Oo nga po pala, Mama, sorry. Kung talaga nagsasorry kayo, dapat din nyo na uulitin. Anong magagawa ng paulit-ulit na sorry kung maya-maya, may gagawin na naman kayong kababalaghan ha? Kasi bawal kami lumabas. Reklamo ni Bianca. Pwede naman kasing maglaro dito sa loob. Pasensya na kung di ko kayo maipasya lagi. Pero 6 kayo mga anak. Kung sabay-sabay kayong tatakbo saan-saan, paano ko hahatiin ang katawan ko nang may magbantay sa inyo kahit papano? Nga. Gawa tayo playground, ma, para di na kami lalabas. Tapos tatawag na lang tayo ng friends para may kalaro kami. Bumuntong hininga si Daniela. O siya, sige. Pag-iisipan ko. Basta ha, kausapin niyo yung iba niyong kapatid. Sabihin niyo, wag sila makulit. Okay po. Sumulyap si Daniela sa labas ng pinto. Tinanaw ang maliit na bahay sa tabi. Malapit na matapos ang pagpapaganda nito. Pwede na siya maghanap ng uupa sa pwesto. Kung gusto ng mga bata ng sariling playground, ibang gastos din yun. Padami ng padami ang demand nila habang lumalaki. Sa bawat taon, halos dapat may bago silang damit. Walang makikinabang sa mga pinaglumaang kasuotan dahil magkakaedad lamang sila. Ibig sabihin, anong kailangan ng isa, kailangan din ng iba pa sa sabay na panahon. Napailing na lamang si Daniela. Dapat na nga siyang mag-ipon ng malaki. Excited na bumaba ng kotse si Calix. Kalalapag lang ng eroplanong sinakyan niya mula Japan at napagod siya mula biyahe. Gusto niyang makapagpahinga. Dude, you're here! Bati ni Matthew sa kanya. Kaibigan at kaklase niya noon. Late na ba ako sa reunion? Tama lang ang dating mo. Everyone's here by the way. Lahat na naging kaibigan mo dati present. Tumikim si Calix at sinipat ang tingin. Nang lahat ng dumalo sa class reunion nila, wala ang babaeng gusto niyang makita. It's almost 8 years. Kamusta na kaya si Daniela Diaz? Ang huli niyang balita mula sa ama nito, nakunan daw ang babae. Nawala ang anak nila dahil doon. Nawalan din ng kumpiyansa si Calix na lumantad. Galit pa rin kaya ito sa kanya? Sino hinahanap mo? Si Daniela ba? Busy yun sa buhay. Kaya malamang di yun dadalo. Sabi ni Matthew. Hindi, si Jerome. Yung kalaro natin sa basketball dati. Bumili sila ng yosi sa labas. Babalik din yun, pare. Tumanda ka ha, pero gwapo pa rin. Natawa siya sa sinabi nito. Oo nga, lumakas ang appeal mo, Calix. Komento ng isang babae. Hindi niya ito makilala pero ngumiti na lamang siya bilang tugon. Marami nang nagbago sa bawat isa. Na-miss ni Calix ang kanilang lugar. Malakas pala ang appeal ha, susumbong kita kay Jerome, Jazz. Biro ni Matthew. Di sabihin mo, talaga namang kulang sa ligo yung kaibigan mo na yun eh. 2 years na kayong kasal, huli na para magreklamo ka. Naiiling na pinakinggan ni Calix ang kanilang away. Dumating na sa wakas si Jerome at muli, bumalot sa paligid ang masiglang pagbati. Pare, welcome back! Salamat, Jay. May ba ako? Diba, naibenta na yung bahay niyo? Tanong ni Jerome. Sumigunda naman si Jasmine. Saan ka nga pala titira nito? For now, sa hotel muna. Pero hahanap ako ng malilipatan. Gusto ko magrenta ng maliit na bahay. Doon ako titira hanggang maayos ko yung pagbili ulit ng lupa at bahay namin. Why rent? Mayaman ka naman na. Sa mga hotels, may amenities na may enjoy mo like swimming pool, jacuzzi, breakfast buffet, customer service. Hindi naman kasi cost-effective yun. 1 week at a prestigious hotel. 1 buwang renta na ng bahay dito sa atin. Kasama na rin ang bayad sa ilaw at kuryente. Pati na rin tubig. Anyway,
Kilala niyo ba kung sino may-ari ng bahay namin dati? I want to get in touch with them as soon as possible. Matagal ang hinintay niya bago ganap na matapos sa pagkuha sa masteral degree ang nakababata niyang kapatid na si Russell. Ang totoo, wala siyang balak na mag-handle ng kumpanya. Pero dahil siya ang panganay, kinailangan niyang umabante at pangunahan ang pagsasaayos ng negosyong iniwan ng kanilang papa. Ilang taon siyang nagpabalik-balik sa iba't ibang bansa para lang masecure ang funding na kakailanganin sa phase 2 ng kanilang bagong produkto. Ngayong si Russell na ang hahalilis sa kanya, wala itong ibang poproblemahin kundi gumaya sa nakasanayan niyang gawin araw-araw. Hindi na nito kailangan magmakaawa sa mga kliyente o maging sipsip sa ibang tao para magkaroon ng pondo. Calix was happy to endure the hard work, basta ba't komportabling uupo si Russell sa posisyon. Ngayong malaya na siyang gawin ang lahat ng gusto, mas magaan sa kanyang puso. Negosyante ka nga, masinop sa pera. I can spend money on food, jewelry or property. Yun talagang pangangailangan. O di naman kaya may long-term na benefit. I'd rather enjoy tangible materials kasi permanente sila, kesa sa serbisyo na pwede ko namang gawin para sa sarili ko. Iba ang self-sufficient sa taong maluho. Ito ang disiplina ni Calix sa buhay, na hindi niya kailanman babaliin. Totoo yan. Well, tungkol sa sinabi mo, wala eh. Wala kaming kilala na may pinarerentahang bahay. Marami na kasi nakatira sa syudad, kaya malabong may aabutan ka pang maganda sa panahon ngayon. Wika ni Matthew. Yan din na iniisip ko. Habang tumatagal, dumarami ang tao rito. Dati lang may mga espasyo pa doon sa likod ng simbahan. Nadaanan ko kanina, wala na. Napuno na ng mga bahay. It's been a very long time. Kailangan mo maghanap ng maigi. Noted, Matt. Kung magtatagal ka dito, does that mean isasama mo ang girlfriend mo? Wait, married ka na ba, Calix? Baka may anak ka na ha? Low-key ka masyado. Walang social media account. Sinerch kita. Kuryosong ani Jasmine. Nagkibit-balikit si Calix. I don't have a girlfriend. Wala rin ako asawa o anak. Single pa ako. Hoy, totoo ba, pre? Recent breakup ba? Hindi. Wala lang talaga akong time para mag-entertain ng karelasyon. Ganito yan. Sa isang buwan, nagtatravel ako ng halos 5 beses. Linggo-linggo yon. Bumabalik ako sa headquarters namin every 2 weeks para lang makinig sa report at kumausap ng mga kliyente. I've tried. Wala talaga nagtatagal. Paliwanag niya. Malungkot na humilig si Jasmine sa balikat ni Jerome. Nakakabagot pala yan. Imagine kung may anak ka, diba? Oo eh. Kaya di ko rin kaya magseryoso nitong nagdaang taon. Tumungga ng alak si Calix bago nagpatuloy. Nung umalis ako dito, kasi simula pa lang ng negosyo ni Papa, kailangan namin ibenta ang bahay at lupa para may pondo siya. Naglakas loob kami. He gave it his everything. Kaya nakakalungkot lang na di niya naabutan ng pagiging successful ng negosyo namin. Namatay kasi ito sa sakit sa puso. Ang alam ni Calix, lumala ang kondisyon nito dala ng stress. I'm sure proud yon sa achievement mo, Calix. Pinagmasdan niya ang mga kasama at kaswal na sumandal sa couch. Excited siya sa pagbabalik na ito. Para siyang nabuhayan mula sa matagal na pagkakalugmok sa di matapos-tapos na responsibilidad sa trabaho. Mula ngayon, siya naman na mag-enjoy sa buhay. Mga anak, tapos na ba kayo dyan? Sigaw ni Daniela mula sa kusina. Hinahalo niya ang ginupit na hotdog sa nilulutong sinangag. Discarding na buo niya para pagkasyahin ng 4 na jumbo pieces sa kanyang 6 na mga anak. Naglagay din siya ng itlog at pinong carrot slices. Tapos na, Mama! Sagot ni Ariana. Umupo sa hapagkainan ng 5 bata. Nagpahuli naman si Daphne. Nilagyan niya ng pagkain ng kanilang pinggan. Kumain na kayo. Masigla ang 5 bata maliban na lang kay Daphne. Mukhang wala ito sa mood. Nung iangat nito ang kamay para sumandok ng kanin, saka lang napansin ni Daniela ang posibleng rason kung ba't ito malungkot. Ano yung nasa kilikili mo? Ba't kulay green na yan? Di ba ang sabi ko, kuskusin mo yan na maigi? Ang tagal na niya na. Tuyo na ang pintura sa balat ng bata. Mahirap na itong tanggalin. Nasapu na lang ni Daniela ang ulo at napaisip. Paano na to ngayon? Di ko napansin, Mama. Akala ko po okay na eh. Hindi mo man lang maramdaman na malagkit o matigas? Di po.
Naglaro po kami agad pagkatapos. Ang saya. Masasaya ka ngayon. Pagkatapos ng almusal, balik sa banyo. Kukuskusin natin yan hanggang matanggal. Mando niya sa bata. Mama naman. Mama mo yung mukha mo. Summer vacation nyo, pero konsumisyon na binibigay niyo sa akin. Kala ko pa naman magtitino kayong 6. Talak niya habang nililinisan ang kalat sa sahig. Sorry, Mama. Sabi ni Bianca. Bilisan niyo dyan. Kumuha kayo ng walis, feather duster, o kahit magligpit lang kayo ng basura, ayos na sa akin. Tumulong at nang matuto. Okay po. Sabay na sagot ng 6. Ma, kung maglilinis na lang po kaya ako, huwag na tayo maligo. Okay naman po kahit green ang kilikili ko. Wala salahin natin ang kulay green ng kilikili. Baka sabihin nila alien ang nanay mo. Saka na maglinis pagkatapos. Bilis na! Umungot ang bata. Palihim lamang na umirap si Daniela. Naaalala niya ang sarili dahil sa mga anak. Batid niyang kasing ganito siya kakulit noon. Nakukwento ng mama niya dati kung gaano siya kakwela at maligalig pa. Habang ginagamitan niya ng sponge ang kilikili ni Daphne sa banyo, saka naman umugong ang sigawan mula sa labas ng bahay. Nagtatakbo papasok sina Celine at Freya. Ma, may lalaki doon sa labas, hinahanap ka. Report ng dalawa. O bakit daw? Di namin alam. Tinuturo niya yung pinaskil yung papel sa labas. Wanted missing ba yon, Mama? Hindi. Notice yon. Eh baka may gustong tumira dun sa kabilang bahay. Lalaki baka mo yung nagtatanong? Sabihin mo wag na siya mag-abala, babae lang yung tatanggapin ko. Huwag kayo lalapit sa gate, ha? Paalala niya. Okay po. Bakit babae lang ang pwede, Mama? Tanong ni Daphne. Kasi babae rin tayo, para same-same lang. Kunun ba yun? Oo naman, all girls, all boys. Sa school wala namang ganyan kahit sino pwede sa room. Sa CR ba? Pwede kahit sino pumasok? Hindi. Kumunot ang noo ni Daphne. Anong kaibahan ng classroom pati CR? Sa classroom, lugar yon kung saan ka natututo. Sa CR, doon mo ginagawa yung pribadong bagay, gaya ng pag-ihi o pagdumi. Bawal ipakita yun sa iba. Okay. Ilang saglit pa, nagtatakbo muli si Freya at Celine paakyat ng hagdan. Mama! Ano na naman, ha? Nagtanong yung lalaki, ano raw pangalan namin tapos kailan daw kami pinanganak. Sumbong ni Freya. Tapos tinanong niya kung anong pangalan mo at ng papa namin. Umahon ang kaba sa dibdib ni Daniela. Teka nga, di kaya may masamang balak ang lalaking yun? Baka pa simple nitong inaalam ang kanilang sitwasyon sa bahay. Saka sila nanakawan. Binilisan niya ang pagligo kay Daphne. Hintayin niyo ako, kakausapin ko yung lalaking yan. Kumukulit ha? Sige mama, awayin niyo po. Himok ng mga bata sa kanya. Talagang aawayin ko yan. Sino ba siya para mamilit sa atin ha? Nagtatanong pa kung sinong papa niyo? Aba talaga naman. Kahit basa ang laylayan ng kanyang duster, kumuha pa rin siya ng walis at inangat ang sleeves ng damit. Sumugod siya sa gate. Hoy, ano sadya mo sa mga bata ha? Hindi ka ba nakakaintindi ng Filipino? Pag sinabing bawal ang lalakad, bawal ka! Nakalapit na husto si Daniela at naging malinaw sa kanyang paningin na mukha ni Calix. Tumanda ng ilang taon ang lalaki. Nagka-wrinkles sa gilid ng mga mata at may bakas ng gulat sa ekspresyon. Umaho na matinding kaba at galit sa kanyang dibdib. Leche ka! Umalis ka rito! Huwag mong hintay magtawag ako ng kakaladkad sa'yo. Paalis! Tsupi! Bulyaw ni Daniela. Hindi man lang natakot si Calix sa kanyang pagbabanta. Inobserbahan nito ang kanyang muka. Daniela, ikaw ba talaga yan? At parang di siya makapaniwala na ako to. Inis na tanong ni Daniela sa sarili. Oo nga't di siya nag-aayos. Ang aga-aga pa. Hindi rin siya yung mahilig magpaganda sa bahay dahil may 6 siyang batang inaalagaan. Ano ba problema ni Calix sa itsura niya? Ay, wow, di mo ako nakilala? Sa bagay, sino ba namang demonyo dyan ang lilingon sa lugar na pinag-iwanan niya ng dumi? Umalis ka na dito. Maanghang na sabi niya. May bakante raw na bahay sa loob na pwede kong upahan. Ano ngayon? Mag-avail sana ako. Ay, hindi pwede. Bumaba ang tingin ni Calix sa mga bata. May kung anong kislap sa mga mata nito. Anak mo ba silang 5? 6.
May isa pa sa loob. See, marami na kami dito. Ang totoo niyan, last month pa yung notice. Tatanggalin ko na nga dapat nakalimutan ko lang. Bagong print pa nga siguro to Pag sinabi kong dati pa, ibig sabihin matagal na. Kuha mo? Masungit na sabi niya. Hinila ni Celine ang kanyang duster. Sabi niya po, aawayin niyo siya. Heto nga't inaaway ko. Diba dapat po lumabas kayo ng gate tapos hahabulin niyo siya ng walis? Ganun kayo lagi ginagawa niyo. Nag-iwas ng tingin si Daniela. Hindi ako lalapit sa taong yan. Bahala na. Di siya matatakot sa inyo yan, ma. Inangat ni Daniela ang walis sa direksyon ni Calix. Alis ka o aalis ka? Wala namang choice dyan. Buti alam mo, tsupin na kasi. Pag nakita ka ng mga kapitbahay ko, baka kung ano pa masabi nila tungkol sa akin. Namulsa si Calix at umarting tila malalim ang iniisip. Magkano isang buwan? Wala nga space sa loob. 10,000? Hindi. 30,000 naman? Nakagat ni Daniela ang labi. Sobra naman ang presyong yun. Down payment na para sa 100 square meters na hulugang lupa. Hindi nga. Walang bakante sa loob, okay? Umiling lamang si Calix. 50,000? Hindi. 70? Iniwas si Daniela ang tingin. Marami nang mabibili sa perang yon. Hindi naman alam ni Calix na siya ang ama ng mga bata. Kung makakakuha siya ng pera dito kapalit ng pagpapatira sa maliit na bahay, hindi niya na kailangang iwan ng mga anak para magtrabaho. Pero bakit willing gumastos ng gano'n ng lalaki? Sa perang yon, kung mag-iipon ito ng ilang buwan, makakabili na siya ng maliit na house and lot. Di bale na, Calix. Ano ngayon kung malaki ang offer nito? Kailangan niya naman ng peace of mind. So may bakante pang ang bahay sa loob ng compound niyo. Tumango ang lalaki sabay sulyap sa mga batang naguguluhan ng ekspresyon. 100,000, Daniela. Magbibigay ako ng advance payment para sa susunod na buwan. Deal. Buksan niyo ang gate mga anak, papakita natin sa kanya ang bahay. Kala ko po ba di bali na lang? Tanong ni Ariana. Huminga siya ng malalim. Malaki yun Saka titira lang naman siya sa maliit na bahay. Di naman siya makikisama sa atin sa main house. Ang liit ng bahay na yun, Mama? 100,000 per month dun? Gulat na tanong ni Bianca. Nagmanhid ang mukha ni Daniela. Oo nga't garapal na masyado ang presyo. Pero hindi naman siya nagpumilit. Si Calix ang nag-offer. Hindi niya ginusto na maging alipin ng salapi. Para din yun sa mga bata. Ito ang bahay. Kung nagsisisi ka, makakaalis ka na. May banyo kompleto, isang kama, kusina at maliit na veranda sa labas. You don't need to explain. 8 years pa lang ang lumilipas. Kabisado ko pa ang layout ng compound niyo. Okay, maghahanda na ako ng kasulatan. Nasaan ang datong mo? Datong? Pera! Money! Down payment, sir! Di ka ba naniniwala na may pera ako? Di naman sa ganon, pero mas mabuti na nakakasiguro. May pagka-scammer ka pa naman. Kumunot ang noon ni Calix. Did you read my letter? May iniwan akong liham para sa'yo. Wala akong natanggap Baka sa maling babae mo na ibigay. Ihanda mo na yung pera. Gagawa na ako ng kasulatan. Dito ka lang. Matulin ang pagakbang ni Daniela paalis. Tangay niya ang 5 pabalik ng main house. Anong liham kaya ang sinasabi niya? Baka tiknik niya lang yon. Para bigyan ko siya ng discount, no? Komento ni Daniela sa isipan. Sumagi sa alaala niya ang imahe ng amang napaka-istrikto. Subalit agad siyang umiling. Kung gusto, may paraan. Kung desidido si Calix na makausap siya noon, di nito kailangan mag-iwan ng sulat. Ngayon, tumibay tuloy ang kagustuhan niyang gatasan ng lalaki hanggang sa huling piso. Ako nagpalaki at nag-alaga sa anak namin. Wala man lang siyang sustento. Dapat lang nasingiling ko siya. Pagdedesisyon ni Daniela. Ma, kilala niyo po yung lalaking yon? Ano itatawag namin sa kanya? Tanong ni Bianca. Tito Calix ang itawag niyo sa kanya, okay? Huwag kayo masyadong naglalalapit doon. Di pa natin siya lubos na kilala. Matagal na nung huli ko siya nakausap sa personal. Kaya di natin sure ang ugali niya. Sabi niya sa mga bata. Okay po, Mama. Ma, nawala na yung pintura. Pagbida ni Daphne sa kilikili nito, nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganon.
Sige na, maglinis na tayo tapos pwede na kayo maglaro pagkatapos, okay ba? Sige po, Mama! Sagot ng anim. Agad niyang tinungo ang ikalawang palapag ng tahanan. Hindi niya naitanong kay Calix kung ano sadya nito sa pagbalik sa kanilang lugar. Mamaya, masinsina niya itong kakausapin, kasabay ng rules and regulation niya sa bahay. Inilibot naman ni Calix ang tingin sa maliit na espasyo kung saan siya titira pansamantala. Malakas ang amoy ng pintura sa loob ng kabahayan. Mukhang katatapos lang ng pagpapaganda nito. Malinis kahit papano at may mga furniture na. Inaasahan pa ni Calix nung una na kahit tabo, ipagdadamot ni Daniela. Buti na lang at mukhang may awa pa ito sa kanya. Sino kaya ang ama ng mga batang yan? Tanong niya sa kawalan. 6 talaga. At wala man lang ang kanilang papa? Sino kaya ang katuwang ni Daniela sa pagpapalaki sa mga bata? Yun ang tanong niya sa isip. Napakabilis din ito mag-move on kung pagbabasehan ng edad ng mga bata. Siguro nung makunan si Daniela, may nireto agad na ibang lalaki ang pamilya nito kaya agad siyang nakalimutan. Sumaglit din sa isipan niya na baka siya ang ama ng mga bata. Subalit wala naman siguro sa lahi nilang sextuplets. Tumawag si Russell sa kanya. Kinagabihan habang inaayos ni Calix sa mga gamit sa bago niyang titirhan. The most rational thing to do is wait for the agreement. Pero masyado siyang atat. Ano man ang ilista ni Daniela, papayagan niya. Kuya, kung babalik ka na next week, ipapahanda ako ang opisina mo. Sabi ni Russell sa video chat. No way, Russ. Di na muna ako babalik. I resigned as a general manager. Ikaw na bahala dyan. May itinanan ka ba, kuya, kaya ayaw mo nang bumalik? Mama would be okay with everything. Wala na rin si Papa, kaya pakilala mo na yung lucky girl na yan dito. Di yun nagtatago ka. Baliw, wala akong babae. You know me. Precisely, I know you. Di mo galing umalis at mawala na matagal. Ano ba talagang plano mo? Babawiin ko na yung dating bahay. Natahimik si Russell ng ilang segundo. Okay, valid. Ngayon may pera na tayo, pwede mo nang bilhin yun ulit. Babalik ka na ba pagkatapos nun? I will. Refurbish the property, palalakihin. Mag-aasawa at permanenteng titira dito. So may babae nga. Stop being silly. Wala nga, binibiro lang kita. Aniya at bumunghalit ng tawa. Ha? Maintindihan ko naman kung meron eh. I don't understand why do you keep on denying it. Because it's not true. Alam ko yung ginagawa niyo ni Mama. You two are just projecting. Pinipilit niyo na may babae nga ako kasi gusto niyo na ako mag-asawa. Bumungis-ngis ang kapatid niya. Tumpak, kuya. May lumot na siguro yung boto mo. Galaw-galaw, okay? I know what I'm doing, Russell. Huwag kang mag-alala. Tell Mama I'm fine. Sa susunod na tatawag ka, yung importante naman ah. Your well-being is important. I can handle myself. Magtrabaho ka na maigi dyan. Okay, bye. Nung mamatay ang tawag, tumingala si Calix sa mapusyaw na bombilya. Napakatahimik ng gabi. Nasasakal siya. Calix? Tawag ni Daniela mula sa labas. Agad siyang dumulog sa pintuan. Yes, may kailangan ka? Pag-usapan natin ang kasulatan. Naumid siya nung makita na suot ni Daniela ang isang bulaklaking bestida. Makintabang nakalugay nitong buhok at may lipstick din sa labi. Ibang-iba kesa kaninang umaga kung sa nakaduster ito. Magulo ang buhok at basang-basa pa ng tubig. Namangha si Calix sa transformation. Para kasing may iba-ibang version si Daniela. Iba sa umaga, iba rin sa gabi. May lakad ka ba ngayon? Tanong niya bago sumilip sa main house. Alis ba kayo ng mga bata? Hindi, dito lang kami sa bahay, bakit? Wala naman. Humilig si Calix sa hamba ng pintuan at inobserbahan si Daniela. Inayos nito ang buhok bago nag-angat ang kilay. Di mo ako papapasukin? Sure, get inside. Nilinisan niya ang isang silya at pinaupo doon ng babae. I'd offer you drinks kaso walang ref o kahit anong maiinom dito. Nagre-reklamo ka ba? Nope. Bahay mo nga pala to. Sorry. Napahawak si Calix sa batok. Simula pala nagkakamali na siya. Heto ang kasulatan. Basahin mo maigi. Tinanggap ni Calix ang papel. Binasa ito mula simula hanggang pinakadulo. Naningkit ang kanyang mga mata.
Bawal akong tumapak sa main house? Oo naman. Bawal ko din kausapin ng mga bata? Don't talk to strangers. Yan ang turo ko sa kanila. Pero magkakilala naman tayo ah. Ikaw, hindi ka kilala ng mga bata. Stranger ka para sa kanila. Cold na sabi ni Daniela. Sumikip ang dibdib ni Calix nang marinig yon. Kahit kailan naman, wala siyang record ng pananakit sa ibang bata. Para kasing pinagdadamot ni Daniela ang anim sa kanya. Anak sila ni Daniela at wala siyang karapatan doon. Siya ang masusunod. Bakit ba? Apektadong-apektado siya. Yun ang tanong ni Calix sa sarili. Huminga siya ng malalim sa katumango. Okay, good. Naintindihan ko. Paig ako sa lahat ng to. Nice! Lumabas nga pala ako kanina at dumaan ang bangko. Ito ang pera. Tinanong pa nila ako kung may na-hostage ba akong kamag-anak dahil dito. It's full. All yours. Sabi niya bago inumang ang bag na may lamang pera. Okay. Salamat. Di mo ba bibilangin? Sit down. Buksan mo ang bag, isa-isahin natin lahat. Hindi na. May money counter ako sa loob ng bahay. Ayaw mo ba makasiguro? Even machines fail. Wag na, mapapatagal pa ako dito eh. Sayang naman ang ayos mo kung papasok ka agad sa loob. Nalukot ang mukha ni Daniela. Iniisip mo ba nag-ayos ako para sa'yo? Hoy. For your information ganito talaga ako araw-araw. Sadyang maaga lang kanina. Wala naman ako sinabing ganun. Huwag kang assuming! Umirap si Daniela at ngumiwi. Hindi alam ng mga bata ang nakaraan natin, kaya wag mong ipagsabi ha. Please lang, hindi na tayo close. Sure. Wala rin akong balak na makipaglapit sa kanila. At bakit? Ayaw mo sa mga bata? Sa tingin mo ba pangit sila o di matalino? O baka naman nanghihinayang ka kasi lahat sila babae? Nagulat si Calix dahil sa pagtaas ng boses ni Daniela. Nagangat siya ng kamay. Ikaw ang nagsabi na bawal ko silang kausapin. Sinusunod ko lang ang gusto mo. Isa pa, ba't ko naman ikakahiyang lahat sila babae? Hinila ni Daniela ang bag at dali-daling umalis. Wala lang ako sa mood. Nireregla ako ngayon, tumabi ka. Maldita. Bulong ni Calix habang tinatanaw ang paglayo nito. Kinukustyon niya tuloy ang sarili. Kung bakit pa siya nagpumilit na tumira dito gayong, ganito ang trato ni Daniela sa kanya. Wala sa lahi nila ang pagiging masokista, pero di niya magawang lumayo. Bilang negosyante, hindi lang utak ang pinapagana ni Calix kundi pati ang instinct. Dapat marunong siyang kumilatis ng tao, alang-alang sa pakikipagsosyo. Sa pagkakataong ito, ang sabi ng puso niya, oras na umalis siya sa kadarating ang napakalaking pagsisisi. Gusto niyang alamin kung anong bago sa buhay ni Daniela ngayon. Ang bilis niyo po nakauwi, Mama. Bungad ni Freya nung makabalik siya sa main house. Nanood ng TV ang mga bata. Katatapos na nila kumain at nagpaantok lamang sila dahil maaga pa. Ano laman ng maliit na bag, Ma? May pasalubong ba kayong dala? Tanong ni Ariana. Di man lang tumunog ang gate, saan kayo dumaan? Usisa ni Elise habang si Bianca at si Lee nakatingin lang sa kanya. Nag-aabang ng sagot. Si Daphne naman tulog na, pero dilat nga lang ang mata. Doon lang ako sa kabila pumunta, ano ba akala nyo? Walang pasalubong, bukas na ako bibili. Kung sa kabila kayo galing, ba't kayo nakadress? Gulat na sabi ni Daphne. Diyos ko, bata ka, akala ko tulog ka na. Napahawak si Daniela sa dibdib. Tapos naka-lipstick pa si Mama, no? Gatong ni Bianca. Napatingala na lamang siya. Nag-iisip na idadahilan kung ba't kailangan presentable siya sa harap ni Calix. May papakita ko sa inyo. Binuksan niya ang maliit na bag. Pinakita sa mga bata ang laman. Kitams? Mayaman na tayo, Ma. Mabibili na natin ang Barbie na gusto ko. Bulalas ni Ariana. Sinabi ko sa classmate namin may kotse tayo, Ma. Bibili ba tayo ng sasakyan? Ano ka mo? Tayo may kotse? Ba't mo naman sinabi yun sa classmates mo? Para di kami lugi. Para may maibida din kami. Walang bibili ng kotse. Nakakaloka kang bata ka. Maglalakad tayo, okay? Napatakip na mukha si Freya. Okay guys, sabihin na lang natin ulit hiniram ng kapitbahay ang kotse ni Mama.
Aminin na lang natin na wala tayong sasakyan. Tingin ko alam naman nila eh. Suhestyon ni Bianca na agad inilingan ni Celine. Narinig mo ba yung sabi nila wala raw tayong papa? Wala na ngang tatay, wala pang kotse. Ba't ba kasi kayo sumasali sa ganyan? Mas maganda kung maging totoo, imbes na magsinungaling. Para may kalaro kami. Kapag mas mayaman, mas maraming kalaro. Sabi ni Daphne. Napailing na lamang si Daniela. Kahit na, mas maganda na maging friendless na honest, kaysa may kaibigan nga sinungaling naman. 6 na kayo edi kalaruin niyo ang isa't isa. Okay po, Mama. Ano pong gagawin natin sa pera? Magnanegosyo si Mama mo. Bibili ako ng bago niyong damit gamit sa school at sapatos. Yes! Excited na nagsiapir ang mga bata sa mahabang silya. Tumabi si Daniela sa kanila at umakbay sa mga anak habang nanonood ng palabas. Humahagik-gik ang 6 dahil sa cartoon na pinapanood. Pero siya, nasa kabilang bahay pa rin ang atensyon. Ngayong lumapit siya sa lalaki kanina, hindi niya maiwasang isipin ito. Ngayong lumipat sa compound niya si Calix ng mag-isa, ibig sabihin ba nito single pa ang lalaki? Lumipas ang ilang araw, walang ibang ginawa si Calix kundi umalis ng 10:00 ng umaga at umuwi ng 8:00 ng gabi. Hindi na nagtanong si Daniela kung anong pinagkakaabalahan ng lalaki at nag-focus na lamang sa gawaing bahay. Naglatag siya ng malaking palanggana sa harap, laman noon ang mga nabanlawan niyang damit dahil balak niya itong ibilad ngayon. Ma, ang bigat itong kumot! Daing ni Celine. Ako na dyan. Yung mga panty nyo, pagtulungan nyo iipit sa clip. Sige na. Dami nito, Mama eh. Sabi ni Bianca. Wala lagi kayo nagpapalit ng damit. Isa pa, busy ako sa online shop natin kaya naiipon. Bilisan na natin habang maaga pa. Kung magpatulong kaya tayo kay Tito Calix, Ma. Mungkahi ni Ariana. Over my dead body, nak. Anong ibig sabihin yan, Ma? Wala. Kung ako nga nabibigatan, yun pa kaya? Walang alam sa trabaho sa bahay yun. Tumunog ang gate. Hudyat na may taong papasok. Halos manunok ni Daniela ang dila. Sinadya pa naman niya magbilad ng damit kung kailan nakaalis na si Calix para di sila magkita. Ang bibigat niyan, tulungan ko na kayo. Sabi nito na makapasok. Suot ng lalaki ang isang formal na white shirt at maong na pantalon. Tila ba kagagaling lang dito sa meeting. Ay wag na, kaya na namin to. I insist. Mainit na sa labas tapos mabibilad pa ang mga bata. Come on. Naghugas ng kamay si Calix bago lumapit at humawak sa mga nalabhan niyang damit. Iniwas ni Daniela ang tingin at hinayaan ng lalaki. Sabi niya wala siyang alam sa trabaho, Ma. Umirap lamang siya ng palihim at hindi pinansin ang mapanuksong tingin ng mga bata. Inabala niya ang sarili sa pagsasampay hanggang magkaharap sila ni Calix. Seryoso rin ito sa pagsasabit ng underwear niya. Hawak pa talaga nito yung butas-butas at maluwag na. Ay wait, nandyan pa pala yan? Itatapon ko na dapat yan akin na. Sabi niya sa lalaki. Mukhang magagamit pa naman. Yung mga ganito ang pinaka-komportableng suotin sa lahat. Yung halos di mo naramdam. Mainit sa Pinas, di ba? Sinasabi mo bang gustong-gusto ko na nahahanginan ng private part ko? Nagangat ng kilay si Calix at sumulyap sa mga bata. Nandyan sila. Mag-ingat ka naman sa sinasabi mo. Sumimangot siya at hindi ito pinansin. Tumawa si Calix kaya pumunta rito ang kanyang atensyon. Nasa iyo pala to. Yung akin, naiwan kina Mama eh. Lagi ako nagtatravel kaya di ko na madala. Baka maiwan kasi. Sabi nito habang pinapagpag ang couple shirt nila noon. Isa itong brown na t-shirt na may teddy bear na guhit sa gitna. Sa likod may numero ng birthday at apelyido ni Calix. Lumamig ang mukha ni Daniela. Basahan namin yan. In good condition pa after almost 8 years. Maalaga kasi kami. Okay. Oo, tapos ayoko rin mag-aksaya. Kaya kahit ayoko sa may-ari, gagamitin ko pa rin. Dagdag niya. Hindi umimik si Calix. Tila ba di siya nito narinig, kaya mas lalo siyang naalarma. Di kaya iniisip nito dun di pa siya nakaka-move on? Patulong ako nitong kumot, Daniela. Malapad kasi ito. Baka sumayad sa baba.
kung ako lang magbubuhat. Agad siyang kumilos para daluhan to. 1, 2, 3. Mabilis nilang naipatong sa sampayan ang mabigat na kumot. Nagsipasok na sa bahay ang anim dahil sa matinding init. Kaya sila na lamang ni Calix ang naiwan sa labas. Gusto mo bang magmerienda? Tinulungan mo kasi ako sa pagsasampay. Di ko matatanggihan yan Nagugutom din kasi ako Sige. May extra ka pa bang tsinelas sa loob ng bahay? Yung kakasya sa akin. Nagangat siya ng kilay. Sino ba kasing nagsabi na papasok ka? Padadalhan na lang kita ng niluto kong hotcake. Bumalik ka na doon sa bahay mo. Kumibot ang labi ni Calix. Tuluyan na ito napangiti kaya kahit si Daniela, napatawa sa sinabi. Tumunog ang telepono ng lalaki. Teka, sasagutin ko lang. Hello, Jasmine. Gusto mo ng kasama? Alright, I'll do it. Umikot ang mga mata ni Daniela. Nagpagpag siya ng paa sa rug. May gagawin pa ako, Jas. I call you later. Sure. Pinigilan siya ni Calix. Papasok ka na ba? Itong mga batya, tulungan na kita magpasok nito. Wag na. Naalala ko nga pala ubos na yung hotcake namin. 6 kasi yung anak ko, alam mo na. Di ka naman siguro magkukulang sa pagkain. Bumili ka na lang sa labas. Umawang ang bibig ni Calix. What do you mean? Kanina lang may naka-reserve na sa akin tapos ngayon biglang nawala. Sorry. Bawi ako next time. I know that next time is not going to happen. Bulong ng lalaki nang hindi niya pinansin. Pumasok siya sa bahay. Sinalubong ang mga bata na magdadala sana ng isang pinggang merienda kay Calix. Hep hep, akin na pala to. Di po natin bibigyan si Tito Calix, ma? Okay sana, Daphne, kaso may kamitap na yung tito nyo at doon daw siya kakain, kaya tayo na lang ang uubos. Sayang naman. Matitikman niya pa sana ang ultra sarap yummy hotcake ni Mama. Natikman niya na ang ultra sarap yummy hotcake ko, okay? Nanawa na yata siya. Matabang na sabi niya bago inumpisahang kainin ang kanilang snacks. But, I think Daniela is going crazy. Patagal ng patagal nagiging maldita. Ano magagawa mo? Galit pa nga hanggang ngayon dahil sa'yo. Alam mo ang papa nun, sigurado ako di umabot sa kanya yung letter na sinulat mo. Okay, kasalanan ko na umalis ako. Pero kasi akala ko makakabalik din ako agad I'm at fault. Pero ayaw niya kasi akong kausapin na maayos. Gusto ko pa naman sana na magkabati kami. Para saan pa? Because I want to do what's right. Ayoko naman tumanda kami na may galit sa isa't isa. Isa pa, single siya ngayon. Naibuga ni Matthew ang iniinom na alak. So yun ang pinakadahilan. Kahit pa may 6 siyang anak? Right. Kilala mo ba kung sinong ama nila? Hindi Pero kung pagbabasehan ng taon, siyang pag-alis mo, saka sila'y pinagbuntis. Kasi 9 months after that, sinilang silang 6 Napahawak si Calix sa dibdib. Seryoso ka? Ba't naman kita bibiruin? Naging kaibigan ko rin si Daniela, okay? Di ko siya gagawa ng kwento basta-basta. Pero syempre, di rin ako 100% na sigurado. Ganito na lang. Ba't di ka magsagawa ng DNA test? Sextuplet sila pare. May test mo lang isa, malalaman mo agad ang resulta sa natitirang 5. Napaisip si Calix. Matagal niya na nga ito gustong gawin. Mula pa nung unang araw na makita niya ang mga bata sa gate. Napaka-pamilyar sa kanya ng mga mata nila. Katulad na katulad yon ang sa kanya. Pero hanggat walang sinasabi si Daniela, wala siyang karapatang umangkin sa mga bata. Takot din siya magkamali. Oras na maalibadbaran si Daniela, pwede siya nitong paalisin. Hanap ako ng paraan. Good. Walang mawawala kung susubukan mo. Basta maging malinaw ka lang kay Daniela. Anyway, salamat sa pagtulong mo kay Jasmine Dahil sa'yo, napabilis ang pagproseso ng papeles si Jerome. It's okay. Madali lang naman talaga yun Sadyang first time lang nila sa pagpafile ng papeles na kailangan. Doon madalas nagtatagal ang proseso. Tinungga ni Calix ang laman ng bote bago nagpaalam. Let's just na pala, uwi na ako. Baka magising ang mga bata kung maingay ang gate. Para na kayong isang happy family ni Daniela dun sa compound nila. Magkano renta mo? Mura lang. Bulong niya. Good. Mas maganda nga yan kaysa magstay ka sa hotel. Natawa na lamang si Calix habang siya'y paalis. Nung makarating siya sa bahay, una niya napansin na kapatay ang ilaw sa buong kabahayan. Nagtakas si Calix. Brownout ba?
Lumapit siya sa gate at nakita na putol ang kadena. May gumamit ng cutter para buksan ang harang. Nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema. Tinulak niya ng bahagya ang gate habang nagdadial ng numero sa kanyang phone. Nagtawag siya ng pulis bago sumugod sa main house. "Magnanakaw ka, bitiwan mo ako!" Sigaw ni Daniela. Sinundan ni Calix ang ingay. Kumuha siya ng kutsilyo nang mapadaan sa kusina bago tumuloy sa ikalawang palapag ng bahay. Naaninag niya ang isang armadong lalaki sa tulong ng liwanag mula sa bintana ng silid ni Daniela. Tinututukan ito ng baril ang babae habang abala sa pagkakalkal ng gamit sa drawer. "Ilabas mo na lahat ngayon din. Huwag mo akong pagtatagwa ng pera, makakatikim ka sa akin." "Oo na!" Ubarin mo yung damit mo." Gumapang si Calix hanggang makalapit siya sa kalaban. Sinunggaban niya ito at mabilis na inundayan ng saksak sa balikat. "Calix! Baka mabaril ka!" Sigaw ni Daniela. "Punta mo mga bata! Lumabas kayo ngayon din!" Utos niya habang nakikipagbuno sa magnanakaw. "Sige!" Inagaw ng kalaban ang kanyang kutsilyo. Pinigilan ito ni Calix. Nakaramdam siya ng sakit sa kanang braso, pero tiniis niya hanggang makadakma siya ng baril. Mabilis niya itong inangat at tinutok sa kamay ng lalaki. Nagpakawala siya ng 2 bala. "Potrages! Sino ka ba ha?" Palahaw ng magnanakaw. Hindi sumagot si Calix. Bumukas sa wakas ang ilaw. Kumuha siya ng scarf mula sa lalagyan ng damit ni Daniela at tinali ang magnanakaw. Kinulong niya ito sa silid bago bumaba. "Calix! Nasugatan ka!" Umiiyak na sabi ni Daniela. "Nandiyan na yung mga pulis." "Ayos na ako. Kumusta ang mga bata?" Hindi sila napuruhan. Dumiretso sa kwarto ko ang lalaking yun na para bang kabisado niya ang layout ng bahay. "Calix, alam niya kung nasa ng breaker. Dumilim tuloy ang buong kabahayan." Niyakap niya si Daniela ng napakahigpit. Hindi ito kumawala sa kanya kaya napangiti siya. Buti na lang at hindi ito nasugatan. "Salamat. Pwede kang umalis pero sumaklolo ka sa amin." "Wala yan." Hindi, pwede mo ikamatay yun eh. Ganito na lang, babawi ako sa'yo, hindi na kita pagsusungitan, promise." May ibang paraan pa naman dyan. Huwag mo na ipilit yan kung labag sa loob mo. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Anong pwede kong gawin?" Bumaba ang mga otoridad dala ang magnanakaw. Dumilim ang mukha ni Calix. Sisiguraduhin niya na mananagot ang lalaking yon. Pero bago yan, sumulyap siya sa mga batang nakamasid bago hinarap muli si Daniela. "I want a DNA test. Para sa akin at sa 6 na bata." Umawang ang bibig ni Daniela. Hindi ito makapagsalita sa kanyang request. Malikot ang mga mata ng babae at nangangatal pa ang labi. May sagot na sa puso ni Calix pero parang walang takas si Daniela. Kailangan niyang may patunay. Itutuloy niya ang test oras na pumayag ito. "Sir, ma'am, sumama po kayo sa estasyon para sa pagsasampa ng reklamo at pag-file ng report." Sabi ng isang pulis. Tumango si Calix at dahan-dahang umakbay kay Daniela. "Alalayan kita. Alam kong gulat ka pa rin sa nangyari." "Ha? Ikaw kaya may sugat sa ating dalawa?" "Ilang tahi lang yan, ayos na agad." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Calix. Kumalma si Daniela. Humilig ito sa kanyang dibdib sabay tango. Tila tumangkad naman siya dahil sa pagiging proud. Lumingon siya sa mga bata at tumango sa kanila. Kunot noong kumaway ang 6 kaya natawa si Calix. "Huwag kayo mag-alala. Ilang linggo lang magkakaalaman din ang lahat." Natuklasan ni Daniela na anak pala ng karpinterong madalas na nag-aayos sa kanyang compound ang lalaking nagnakaw sa kanya. Madalas itong sumasama sa ama kapag mabigat ang trabaho, kaya naging pamilyar dito ang layout ng kanyang tahanan. Inakala ng lalaki na mag-isa siya at ang mga bata. Hindi kumalat sa kanilang lugar ang pagpapaupa niya ng bahay dahil agad itong nasikir ni Calix. Dagdag pa na maagang umalis at umuwi ang lalaki, kaya di ito namumukaan ng mga kapitbahay niya. "Pasensya na. Kung sinamahan ko na lang sana kayo dito tuwing umaga. Hindi akalain ng iba na mag-isa ka lang." Paghingi ni Calix ng dispensa. "May importante ka rin namang ginagawa tuwing umaga, di ba?" "Oo. Di mo pa siguro alam na bala kong bilhin ulit yung bahay at lupa namin dati." Napatango si Daniela. "Maganda yan. Kumusta?"
Pwede na umpisa ng pagpapaayos ng bahay sa susunod na buwan. Congrats! Lilipat ka na ba doon pagkatapos? Depende. Depende kung ano magiging resulta ng DNA test. Napakurap si Daniela. Desidido ka pa rin talaga dyan, ha? Oo naman. Ang sabi kasi sa akin ng papa mo, nakunan ka. Pero may kutob ako na anak ko silang 6. Siguro lokso ng dugo ang tawag dito. O baka naman pagiging ambisyoso. But I feel like it's true. Lumamig ang sikmura ni Daniela. Hindi ako nakuna nun. Pinagpatuloy ko ang pagbubuntis kahit pa umalis ka ng walang paalam. Dumungaw si Calix sa balkonahe ng bahay at umiling. Umalis ako nun kasi sabi ni Papa, may tsansa na yayaman kami. Kailangan niya ng tulong ko sa startup business niya. Kaya sumunod ako sa ibang bansa. Binenta namin ang bahay at tupa para may pondo. Well, you're pregnant at ayaw sa akin ng Papa mo. Dahil masyado pa tayong bata. Naisip ko kapag yumaman na kami, edi wala ng problema kung magsasama na tayo. Hindi mo sinabi sa akin. Kung yan man ang balak mo, wala kang binabahagi. Sinarili mo lang? Siguro kasi wala ka talagang balak na panagutan ako. Siguro nga. Kasi Daniela, natakot din ako eh. Hindi ko alam kung anong susunod na gagawin, kung ano ang dapat. Kaya nung sabihin ng Papa na magtatrabaho kami abroad, sumunod ako. Pero bago yun, nag-iwan ako ng letter sa'yo. Ang sabi ko, hintayin mo ang pagbabalik namin. Na bago pa man mailuwal si baby, narito na ulit ako sa Pinas. Kung ganun, bakit wala ka? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan? Ha? 6 sila, Calix. 6 na bata. Hindi mo alam kung anong gulat ang naramdaman ko nung malaman ko ilan sila. Natakot din ako pero tinuloy ko pa rin. So ako nga ang ama nila. Huminga ng malalim ang lalaki. Naitikom ni Daniela ang bibig at pinagmasdan kung paano manginig ang kamay ni Calix. Ang dami. Di ko man lang alam. Bakit di mo ako tinawagan? Bakit di mo ako hinanap? Tinawagan ko ang papa mo. Noong araw na makatapak ako ng Pilipinas, tinawagan niya din ako pabalik, Daniela. Sinabi ko na handa na kitang harapin. Meron na akong hustong ipon noon. Pwede na tayo magsama pero ang sabi ng papa mo nakunan ka. Na wala ang anak natin dala ng stress mo. At dahil doon, galit na galit ka sa akin. Di ko kaya magpakita sa'yo noon. Nahigit niya ang paghinga. Tumingala siya sa langit at gustong tanungin ang kanyang ama kung ba't ito nagawa yun. Noon pa man, hindi na boto ang papa niya kay Calix. Inisip siguro nito na sapat na ang mamanahan niyang compound at pera para maging komportable ang buhay nilang mag-iina. Malayo naman yun sa katotohanan dahil napakahirap na alagaan ang 6 na bata. Kinailangan niyang mag-hire ng katulong sa unang 3 taon para masabayan ang mga anak. Kinapo siya sa gatas, inulan ng lampi na basa. Walang araw na hindi siya amoy suka ng bata. Lahat yon, nakaya ni Daniela. Ngunit hindi ibig sabihin yun na ang dapat. Kung handa si Calix na makihati sa hirap, mainam yun, kesa mag-isa niyang pasan-pasan ang lahat. Bakit ipinagkait yun sa kanya? Sana di ka na lang bumalik. Calix, anong gagawin ko ngayon nandito ka? Makikihati ka sa mga bata porque malalaki na sila? Kukunin mo ba sila sa akin dahil mas may pera ka at may impluwensya ka? Ganun ba? Di ko gagawin yun. Tiniis ko nga ang pagmamaldita mo eh. Ba't ko gagawin yun? Tigan mo naman ako, please. Ayoko. Huminga siya ng malalim at umira para patigilin ng luha. Sino yun, Jasmine? May kikilalanin bang ibang mama yung mga anak ko? Hindi ako papayag ah. Huwag ka na lang magpakilala sa kanila kung gano'n ang mangyayari. Di ko sila inalagaan para lang kumilala ng ibang nanay-nanayan dyan, Calix. Classmate ko noon si Jasmine. Asawa ni Jerome, naalala mo? Nagpatulong sila sa pag-aasikaso ng papeles sa pag-a-abroad. Wala akong babae, Daniela. Wala akong pake kung magkaroon ka ng babae. Ang akin lang, ako lang dapat ang mama nila. Kuha mo? Lumapit si Calix. Umatras si Daniela. Sinamaan ito ng tingin. Diyan ka lang. Anong ibig mo sabihin? May karapatan ka sa mga bata dahil anak mo sila. Aasahan nila ang suporta mo. Lilinawin ko lang ha. Kaya ko silang itawid sa pag-aaral o sa pangkain araw-araw. Ang punto ko lang, kung may paraan naman para maging komportable ang buhay nila, edi hahayaan ko. Kahit pa mapilitan akong tiisin ka araw-araw, sige lang.
Basta ba hindi sila magkulang sa kahit ano at makakaya mong ibigay lahat ng gusto nila? Wait, paano tayo? Namamaos na tanong ni Calix. Daniela naman. Wala kang pakialam sa opinion ko noon, di ba? Umalis ka ayon sa gusto mo kasi yun lang ang dapat masunod. Congrats! Manawa ka dyan sa success mo. Pero nung pinili mo yon, nang di ako kinukonsulta, tapos na tayo. Wala na akong obligasyon sa'yo at ganun ka rin sa akin. Sa susunod na makita mo ko ninanakawan, hayaan mo na lang ako gaya ng ginawa mong pag-iwan sa akin noon. Umalis siya bago pa man lumala ang sitwasyon. Napahilamos siya ng palad at pagod na sumandal sa pinto ng kanyang silid. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga bata at kung paano ipapaalam sa kanila ang lahat. Naiintindihan niya ang dahilan ni Calix, pero hindi ibig sabihin nun tanggap niya ito. Pinili ng lalaki kung ano makabubuti para sa sarili kaya sa ngayon, uunahin din ni Daniela ang kanyang peace of mind. Hindi na siya magpapaapekto kay Calix. Parang di naman po. Sagot ng batang si Ariana nung magpaliwanag si Calix sa harapan ng mga bata kasama si Daniela. Anong hindi? Ang layo po di tayo magkamuka. Oo nga, mas kamukha namin si Mama. Segunda ni Freya. Maganda si mama niyo. Kung naging magkamukha tayo, di magsisisi kayo kasi mukhang lalaki. Imbes na babae, di ba? Galit pa ba sa inyo si Mama? Kasi kung galit siya, di kami magiging close sa inyo. Sabi ni Daphne. Bakit naman? Kasi mas love namin si Mama. Di ka po namin kilala masyado Naumid si Calix. Uminom naman ng juice, si Daniela. Mukhang wala itong balak na tumulong sa kanya. 7 years old pa lang kayo. Marami pa tayong time para magkakilala. Tatangkad pa kayo, magdadalaga. Papasok ng kuleyo, tapos magtatrabaho. Magiging present ako dyan bilang katuwang na mama niyo, okay? Ano po itatawag namin sa inyo? Tanong ni Bianca. Tumingin si Calix kay Daniela. Hinihintay ang sasabihin nito. Nagangat ng kilay ang babae. Papa ang itawag niya sa kanya. Okay po. Ngumiti siya at di na kinulit pa si Daniela. Di na rin naulit ang pagsulyap nito sa kanya dahil buong araw, di na dumapo kay Calix sa mga mata ng babae. Kapag may kasalanan kayo kay mama niyo, ano ang madalas niyong ginagawa para makabawi? Tanong niya sa mga anak nung maiwan sila sa sala. Bigyan ng kotse si Mama. Sagot ni Freya. Siya ba talaga may gusto o kayo? Suminghap ang 6 na bata. Paano mo na naman, Papa? Kasi, imposible namang never pa kayo nagkamali kay mama niyo. May kotse ba sa garahe? Wala. Okay, pero gusto talaga namin ng kotse, Papa. Pag-ungot ni Celine. At bakit? Sino magdadrive? Gayun di marunong si mama niyo. Ikaw na magmaneho, Papa. Yung mahabang kotse, kakasya tayong lahat tapos joyride tayo kahit saan. Suggestion naman ni Elise. Okay, gets. Ano pa? Flowers? Pero di mahilig si Mama dun Dagdag ni Ariana. Ano pa? Yung sigurado ko ay natatanggapin niya. Pera talaga, Papa. Gusto niya lang ng pera kasi kailangan niyo yun sa paglaki. Pero yung personal na gusto talaga di ko rin alam Ngumuso si Bianca. Tanungin niyo po kaya si Tita Vivian, yung friend ni Mama sa abroad. Baka alam niya. Lagi ba sila nagkakausap? Madalas po about work, buhay-buhay, ganyan. Salamat, Bianca. You're welcome, Papa. Kinagabihan, dumistansya muna si Calix sa mag-iina. Nagpakabit siya ng CCTV sa bakod at mismo labas ng bahay maging sa likod. Mas secured na rin ang lock ng gate. Pumunta siya kay Matthew para tulungan siyang hanapin itong si Vivian online. Hindi naman nagtagal na tuntun niya rin ito. Calix, akala ko ba si Matt ang gustong kumausap sa akin? Bungad ng babae sabay irap. Akmang ibababa nito ang tawag kaya agad siya napasigaw. Wag muna please. Kailangan ko ng tulong mo tungkol kay Daniela Huminto ang babae at nakinig sa kanyang sasabihin. Napapalatak ito pagkatapos. Yan, kasi pareho kayo immature that time. Nabuntis na hindi handa kaya nagkaganon. Actually, hindi ko rin masisisi si Tito Kala niya siguro gusto mo lang makiscore kay Daniela kaya pinutol niya ang ugnayan niyo. Mainit ang dugo nun sa akin, di pa man kami magawa ni Daniela. Yan lang hindi ko magets kay Tito.
Masyado siyang strict kay Daniela kaya mas talong nagre-rebelde yung babaitang yun. Mabalik tayo sa gusto mo mangyari. Ang masasabi ko lang, wala akong alam, Calix. Napayuko na lamang siya at pagod na tumango. Okay, salamat pa rin. Hep! Pero may opinion ako. Ano yun? Sa tingin ko ngayon, ang pinakagusto ni Daniela, security. Assurance na kahit anong mangyari, di ka na aalis ulit. Na kahit marami ka ng pera, sa kanila ka pa rin uuwi. Paano ko gagawin yan? Di ko rin alam. Ikaw na mag-isip kung paano mo ipapakita. Basta nasabi ko na kung ano nasa isip ko, ah. Kumaway ang babae bago pinutol ang tawag. Saglit na tumulala si Calix. Sa kawalan bago sumulyap kay Matthew. Kailangan ko ng backup. Ano ibig mo sabihin, pre? Ngumiti lang siya bago hinanap ang numero ni Russell. Agad itong sumagot. Konnichiwa, what's up, brother? Alam mo ba kung ano oras dito, ha? Nakainom ka ba? Yup, kilala mo naman ako. Good mood lang kapag nakainom na. Anyway, ba't ka napatawag? Kung may trouble dyan, magsabi ka lang, ha? Papadala ako mga tauhan natin. Wala, ayos na ako. Di ba gusto niyo makilala ni mama yung babaeng pakakasalan ko? Gagi. Girlfriend lang nung unang sabi ko, ha? Pakakasalan na agad. Sino yan? Daniela, yung ex ko, naalala mo? Ah, si Ate Dani. Nahanap mo na pala siya. May 6 kami anak eh. Hindi siya nakunan, Russell. May sextuplets kami. Nagkaroon ng kalabog sa kabilang linya. Natawa si Calix sa reaksyon ng kanyang kapatid. Ayos ka lang ba? Sextuplets? Damn! Okay. Maghahanap na kami ng available tickets para bukas. Ano pang kailangan, kuya? Pairam ng tapang. Napakamaldita ng babaeng mahal ko. Natawa si Russell. Next time, wag mo sabihin niya na nakangiti. Naaalibadbaran ako sa boses mo. Inggitero. Binaba ni Calix ang tawag. Umapira sa kanya si Matthew. Sana maging success ka, brother. Pipilitin ko, no? Kasi kung papalya siya kay Daniela, hindi na siya ulit maghahanap ng kahit sino pa dyan. Aniya sa isipan bago tumungga ng juice. Sa mga susunod na araw, sinikap ni Calix na mapalapit kay Daniela. Lahat ng excuse na gamit na niya. Pero buti na lang matatag ang loob ni Daniela para umiwas. Gaano man katamis ang laso ni Calix, walang matinong tao ang magpapatuklaw ng 2 beses. Ma, hindi mo po pa-practice yung kotse natin? Untag sa kanya ni Freya. Ba't di kayo magpatulong sa papa niyo? Baka masira ko lang eh. Di naman ako marunong mag-drive. Busy po yata siya. Nasaan daw? Bumili ng kotse, iwan lang dito. Kala yata sa compound natin parking lot niya. Pasaring ni Daniela habang papalayo sa mga bata na naghahabulan. Magluluto na lang siya ng merienda. Total natapos na siya sa mga order na cupcakes. Kasalukuyan siyang naghahalo ng pansit sa kalan nung marinig niya ang sigawan ng mga bata sa labas. Mama, may bisita po! Matinis na sigaw ni Ariana. Sino raw? Huwag niyong pagbubuksan ng gate. Teka lang. Tinapos niya ang niluluto bago lumabas ng bahay. Pumunta siya sa gate at nakita ang hile-hilerang sasakyan na nakapark sa labas ng kanyang compound. Di yata sa atin yan eh. Hindi atin yan. Umakyat na muna kayo sa taas, sige na. Bumaba sa isang sasakyan si Calix. May dala itong bulaklak. Daniela, kung pwede sanang pagbuksan sina Mama at Russell ng gate. Ha? Teka! Kung balak mo ipakilala ang mga bata sa kanila, di ba dapat nagsabi ka muna sa akin? Hindi sila ang pinunta ni Mama rito. Ikaw. Isinumbong mo ako sa kanila? Lumantad sa likod ni Calix ang isang ginang. Iha, long time no see. Naalala mo pa ba ako? Si Tita Helen ito. Tita, pasok po kayo. Kuminang ang mga mata ng matanda nang makita ang 6 na bata. Pero pumirmi ito sa harap ni Daniela. Pumasok ang 3 sasakyan at laman nun ang samot-saring regalo na hinanda ng pamilya ni Calix para sa kanya. Noong kayo pa ni Calix, nakwento niya sa akin kung paano hindi kanya nabigyan ng matinong regalo. Kahit yung couple shirt niyo, pinag-ipunan pa niya bago na ibigay sa'yo. Naisip ko pa noon na mahirap pagsabayan ng pag-aaral, pati ang pakikipagrelasyon. Pero ano magagawa ko kung desidido kayo, hindi ba? Pagkukwento ni Tita Helen, tumabi rin sa kanila si Russell. Ate Dani, kamusta? Ayos lang. Ba't nga pala kayo nandito? Gusto ko sanang humiling na isa pang chance sa'yo, Daniela. Nandito ang pamilya ko para maipakita sa'yo na walang pipigil sa atin.
At sa oras na saktan kita, saksi sila sa pagmamakaawa ko sa iyo ngayon. Malakas na sabi ni Calix bago ito bumagsak sa sahig upang lumuhod. Mabilis na sinamahan ni Daniela ang lalaki sa sahig. Gulat itong sumenya sa kanya. Madudumihan ka, ako lang dapat ang luluhod. Ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin to, okay? Pero totoo ang sinabi mo, Daniela. Di ko tinanong kung anong gusto mo noon. Natawa siya dala ng histeryang nararamdaman. Calix, bata pa tayo noon. Ano bang alam natin sa edad na 19, di ba? Anong pwede kong gawin para mapatawad mo ako? Kahit ano, Daniela. Ginagawa mo lang ba to dala ng konsensya? Kaya ka ba nagkakaganito dahil sa mga bata? Of course not. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Hindi ko makupas. Kung tungkol lang ito sa mga bata, di kita hahabulin ng ganito. Di ko isasama sina Mama Daniela. Maniwala ka sa akin. Di na mauulit ang nangyari noon. Umiling si Tita Helen. Oras sasaktan ka niya, Daniela. Malalagot sa amin yan. Gumawa pa tayo ng kasulatan ngayon din, Iha. Mas maigi yun. Pakasalan mo ako, Daniela. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umawang ang kanyang bibig sa sinabi ni Calix. Inilibot niya ang tingin sa mga kasamahan. Nakikita at naririnig niyo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Gusto niyang itanong yun sa lahat. Nag-aalok ka ng kasal ng walang singsing? Agad naglabas ng kahon si Calix mula bulsa nito. Inayos nito ang pagluhod at taimtim na nangako. Kapag naikasal tayo, wala nang atrasan. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa, Daniela. Kakampi mo ako kahit saan. Kumalmas sa wakas ang kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang makintab na singsing at pinakiramdaman ng sarili. Humupa na ang marahas na pagpitik ng kanyang puso. Napalitan ng kapayapaan. Tila ba dumating na sa wakas ang matagal niyang pinakahihintay. Malaki ang pananagutan niya sa 6 na anak. Tanggap niya yun ang bukal sa dibdib. Pero paano naman si Calix? Gusto ni Daniela ng taong masasandalan. Sa tuwing pagod siya at di na kayang umabante. Matagal siyang naghintay at kumilatis din ng ibang lalaki pero kahit isa walang pumasa. Napakahirap kalimutan ng taong nagbigay sa kanya ng 6 na supling. May mga araw na ang bigat-bigat ng kanyang pasanin, pero may mga pagkakataon din na napakasigla ng bahay dahil sa tawa ng mga bata. Gusto niya ibahagi kay Calix ang hirap pati na ang saya. Tandaan mo ang araw na to. Ito ang magiging simula natin bilang mag-on ulit. Napasugod si Calix sa kanya. Binuhat siya nito at patakbong pumasok ng bahay. Mama! Tili ng mga bata mula sa 2 palapag. Salamat, Daniela. Ngumiti lamang siya bilang tugon. Isa pang benepisyo ng pagpapakasal ay ang mabilis sa pagsasaayos ng birth certificate ng 6 na bata. Paano man si Daniela, nandyan si Calix. Stable na ito ngayon at hindi magkukulang sa pinansyal na suporta sa mga anak. Mama, yung cupcakes daw po, i-deliver na. Anunsyo ni Freya. Bilis, tara. Ihatid dati sa client ang order na yan. Pasok sa kotse, guys. Tawag ni Calix. Teka, sila Tita Helen at Russell. Bisita natin sila. Kung isama kaya natin sila sa biyahe, para magkakilala sila ng mga bata. Kakasya ba tayong lahat ng sasakyan? Oo naman. Humalik si Calix sa kanyang noo. Ayos na ba sa'yo? O sige na nga, tara na. Pagkatapos ng delivery, iikot ko kayo sa buong town. Wala ka na bang ibang order na lulutuin, Daniela? Wala na. Pumili tayo ng tinapay habang nag-iikot. May niluto akong pansit. Kainin natin pagbalik. Hawak kamay na lumabas ng bahay silang mag-anak. Bumungad ang malapad ng ngiti ni Tita Helen at ang pagsaludo ni Russell. May lakad ba kayo? May lakad tayo. Tara na, may di-deliver tayo ng order. Hawak ng mga bata ang box. Business mo ba to, Ate Dani? Oo, Russell. I-share ko sa page ng domestic account natin, kuya. Para lumayo pa yung reach ng business ni ate. Tanong mo si Daniela kung papayag siya. Ayos lang ba, ate? Tanong ni Russell na nakangiti. Dito lang sa taon ang kaya kong hatiran ng pagkain. Kapag malayo-layo, di na fresh ang order niyan sa pagdating. Let's find another way in the future. Pumalatak si Tita Helen habang kalaro si Freya at si Lynn at Bianca. Gusto ko rin ng business na yan. Hopefully someday, matuto ako sa'yo at magtulungan tayo, Daniela. Aasahan ko po yan, tita. Mama na lang, Iha. Okay po, ma.
Lumapad ang ngiti ni Calix habang pinapanood sila. Umiling na lamang siya para itago ang sayang nararamdaman. Kumbinsido na si Daniela na hanggat may pagkukusa ay kayang-kayang makabawi ng tao sa pagkakamaling nagawa. Wala mang individual na perpekto at lahat ay nagkakamali. Bilang naman ang kayang umako sa nagawa at kayang magpakumbaba. Sila ang higit na magandang kasama dahil pinipilit nilang bumuti at magtanda. Ang buhay, siklo lamang ng pagkakadapa at pagbangon. Importante na sa bawat pagkakabagsak, maiiwan ng di kaaya-ayang bagay at sa pagbangon may dalang bagong kaalaman. Ang karanasan ni Daniela ay nagtuturo na hindi maganda ang pagmamadali. Kapag aligaga ang tao sa desisyon, laging may naiiwan at nakakalimutan. Sa pagkakaroon ng pamilya, dapat sikapin na maging handa dahil ang higit na mahihirapan ay ang mga anak na siyang tatamasan ng buhay na kanilang namulatan. The End.